sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, San Fernando, Pampanga, Barangay Colambis Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon. At sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Liluan, Cebu, Barangay Macabong Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincam, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Lipono City, Barangay Santo Niño Gym, Coronadal City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cogon Gym, Bigo City, Toril Gym, Davao City, Barangay na Pilipina Gym, Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na panunusad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Maraming pagkakasyon tayo sa inyong panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Ako'y nauunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimulan. Ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng aking mahakbangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad nung ako ay nasa pasimula pa lang ng ating paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyon yon hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahong yon sa aking denominasyon. Hanggang matong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa ating kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema at to make the story short, kumanto nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod kapag sa aking kalooban yun. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban na lamang kong siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawa ng dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yun
ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang iyon na anumang ang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinag ang aking pangako, ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban, ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao, wala na akong leader na tao, kundi ang maging leader ko ay ang dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. At nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, pinamahala sa akin ng dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan, at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niya gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at kahatulan sa buong sanlibutan, na pinadala niya ako. Ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z observation, ay napasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang taong sumunod sa kanyang kalooban, na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang kapagsubukan na ilalatag sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na yon. Nung tayo'y naging matagumpay na, at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isa na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain ng dakilang Amang ipinadala niya sa atin dito sa lupa, hanggang sa tayo ay naging mature, hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya, nang nakita ng kamayan, akala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintay ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain, habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na merong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, pasimula ito sa Hawaii. Noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagulay-bulay ko na sinabi na naman sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isa ng matibay institusyon, isa ng matibay na kaharian ng Diyos na hindi na matikilan magpakailanman. Tuparan ng kanyang sinabing, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan, ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan ng June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayo sa bansang kaharian ang nakupad sa kanyang mga utos na love your enemy, do good to
them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon, kaya naging matagumpay ang Third Testament at ang katuparan nito ay walang bagong hindi ng anak. Nakita mo naman yun na sa ating mga buhay, ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, hindi natin inaasahan magkakaganito at ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako yung pinatulan ng apostol na si Pablo, malalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilangguan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganun din, nakita ko ang aking sarili, nandito ako sa piitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa spiritual na dako, ito ay blessings in disguise. Kaya marito, kung magagawa, pinagisip na naman sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam niyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nang nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan sa secular na sanlibutan, puro naman sa religion. Kaya ako ay binigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalayan dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian. Pamamahala ng bansang magulo ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kamalalan, at magkaroon ng direksyon, at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nandiyan na. Binigyan tayo ng financial na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng justisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay pupunta sa magulong mundo ng secular na sanlibutan. Kato parang direktor ng sinabi niya, iiwan niya ang kanyang upang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ko po ba ng Pilipinas para makakawa ng lupa na wala po shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong secular na outside of the kingdom na secular na bansa natin ng Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo,
puro pera ang pinag-uusapan magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development, at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang naman sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan, upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw, pumunta rito, ang magnakaw, pumatay at pumunsa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong mundo ito ng politika. Kaya pag tayo hawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na para kanila ang leadership ng liderang na anak, na walang korupsyon, na walang divisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung sakaling ako'y pagkalooban na naman sa mga pangyarihan sa direksyon na binigay niya sa akin, na tayo ay maihulog-log bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita sa KOJC ay gano'n din ang gagawin natin sa bansang secular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan, at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito, sapagkat hindi na natin kailangan ang popularity, hindi natin kailangan ang pera, hindi natin kailangan, wala na tayo riyan. Gagamitin natin ang lahat ng perang pagpapalang ito na nagmumula sa kaban ng bayan kung sakali tayo magpapalay ng ulo para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. Upang ang mga tao naman dito ay makakita na mayroon talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayong isang manok na walang ulo, na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit, nakita ko, kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa mangulong mundo at politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na malinis, walang basura, maganda, maayos, kamunaistero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng punong araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandito ngayon tulad ng ministry ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang triple ministry ng hinirang na anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, ito na nga, si Moses lumaki sa Egypto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Egypto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilang. Pero ninyo ang problemang yon na mula sa karangyaan, nakita niya, nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala, nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamitin tagapagligtas ng bayang Israel
dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya isang nag-aalap na tanim na hindi naman nasusunod. At kanyang nilapitan nito, narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo iyong panyapa sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Ehipto na magulo, na sekular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala po nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako'y pababalikin sa